Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang kapistahan ni San Lucas, isa sa mga manunulat ng mabuting balita. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarahal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng siniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkulob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan at ang lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkamuling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y taga Thessalonica, nagpunta sa Galacia, si Crescente, si Tito na may sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking gawain. Pumunta si Efeso, si Tikiko, pagkarito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko, kina Carpos at Treos. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na sa iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon na magpaparusa sa kanya, ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa pinapangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos, ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang ipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Sila'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, saganang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo kayong para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinbang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit dito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang mga manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa limang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, si San Lucas ang sumulat na ikatlong ebanghelyo. Ebanghelyo ayon kay San Lucas. At siya rin po ang sumulat ng aklat ng mga gawa ng mga apostoles. Siya ay naging kasama ni San Pablo sa isa sa kanyang mga missionary journey. Katulad ng napakinggan natin sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo kay Timoteo na kung saan ay pinangalanan niya si Lucas na ang tanging na natili sa kanyang piling ay si Lucas. Kinikilala rin siya bilang isang manggagamot o manghihilom sapagkat kung titignan po natin ang kabuuan ng ebanghelyo ayon sa kanya, ayon kay San Lucas, higit na mas maraming tala kumpara sa tatlong ebanghelista tungkol sa mga paggagamot, paghihilom na ginawa ng Panginoon sa tatlong taon niyang ministeryo sa mga tao sa Jerusalem. Kaya mga kapatid, sinabi sa ating ebanghelyo na saganang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Sabihin ninyo sa may-ari ng bukirin na magpadala pa ng mga manggagawa. Kung titignan natin, dito makikita natin mga kapatid, bukod sa paghirang ni Jesus na 72 na una niyang mga naging alagad, tinanais pa rin ng Panginoon na mas marami pang maging katuwang niya, mas makasama niya na magpapatuloy ng kanyang gawain, na magpapatuloy ng kanyang ministeryo. At dito rin marahil mga kapatid, ang dahilan kung bakit si San Lucas, nasulat niya ebanghelyo, at siya rin na sumulat ng mga gawa ng mga apostol. Kasi dito po sa ebanghelyo ayon kay San Lucas, pinakikita dito ang iba't ibang mga ministeryo ng ating Panginoon. Yung kanyang, sabi nga, yung very human ang approach si San Lucas sa pagkatao ng ating Panginoon. At dito pinakita rin niya na very inclusive ang Panginoon. Very inclusive ang Panginoon, babae, lalaki, hentil, Hudyo, mayaman, mahirap. Kaya hindi pinakita kay San Lucas yung habag ng Panginoon, yung pagkapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng talinhaga ng alibugang anak at hindi yung pagpapakita ng compassion sa pamamagitan ng tala niya tungkol sa mabuting Samaritano. Hindi makita natin yung isa sa magandang katangian na ebanghelyo ayon kay San Lucas na sinulat niya, yung very human ng Panginoon. At sa kanyang pagiging human, pinakita niya dito yung pagiging
very inclusive niya. Sinasama niya lahat ng tao. Mahalaga para sa Panginoon ng mga tao. Yung kanyang habag, yung kanyang pagmamahal sa mga makasalanan, at yung kanyang habag sa mga ibang lahi. Ito yung pinakita ni San Lucas na larawan ng Panginoon. At sa Gawa ng mga Apostol, ito yung tala tungkol sa pamamaraan ng pamumuhay ng sinaunang mga Kristiyano na kung saan pinagsumikapan nila sa tulong ng mga apostol, sa tulong ni San Pablo, na maipagpatuloy, maisabuhay ang ministeryo ng ating Panginoon. Si Jesus, ipinakita niya kung sino siya. Yung mga unang Kristiyano, yung sila unang Kristiyano na natunghayan natin, at patuloy na matutunghayan sa Gawa ng mga Apostol, di pinakita kung paanong ang mga unang Kristiyano naging tagapagpatuloy ng misyon ng ating Panginoon. Tinapos ni San Lucas yung libro ng Gawa ng mga Apostol na nagpapakita na si San Pablo po ay nangangaral ng mabuting balita. Sabi po ng isang komentarista, ito yung pamamaraan ni San Lucas upang ipahayag sa mga mambabasa sa bawat sa atin na to be continued. Kasi parang bitin na yung huling bahagi ng Gawa ng mga Apostol ay inilarawan si San Pablo na nangangaral ng mabuting balita. Sabi nga ng komentarista, ito yung pamamaraan ni San Lucas upang ipahayag na to be continued. Magpapatuloy. Kasi di magpapatuloy noon? Ang simbahan. Sino magpapatuloy noon? Ang bawat isa sa atin. At ano yung pagpapatuloy natin? Yung 3 punto na binigay natin. Yung una, very inclusive. Kasi minsan, ang kaisipan nating mga tao, very exclusive sa atin ng Diyos. Na para bagang tayo lang ang mahal ng Diyos. Pero sa katotohanan, mga kapatid, very inclusive. At ito rin, mga kapatid, ang dapat nating ipakita sa ating pagkipagkapwa-tao. Sa ating pagkipag-ugnayan sa ating kapwa. Mapababae, mapalalaki, mayaman, mahirap, bata o nakatatanda. Pinakita rin ni Jesus sa pamamagitan ng San Lucas yung pagkapatawad at yung bunga ng pagkapatawad, yung bagong buhay sa pamamagitan ng talinhaga tungkol sa libughang anak. At hindi, mga kapatid, magandang, maring minsan nawawala sa ating buhay yung matutong magpatawad sa mga nagkakamali. At panghuli, yung pakikipagkapwa-tao na ipinakita ng talinhaga ng mabuting Samaritano. Diba doon sa talinhaga ng mabuting Samaritano, ang tanong nung eskriba doon ay, sinong aking kapwa? Sa huli ang sinabi dito, ang nagpakita ng habag, ang nagpakita ng pagmamahal, ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao. Mga kapatid, tayo ang nagpapatuloy ng misyon ng ating Panginoon. Tayo ang nagpapatuloy ng pagmamahal. O sabihin natin na kailangan magpadama ng pagmamahal, ng habag, ng pagkapatawad sa ating kapwa-tao. Yan, mga kapatid, ang siyang mahalagang mensahe sa atin sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Lucas. Harinawa ang sinimulan ni Jesus na misyon na pinagpatuloy ng mga unang Kristiyano at pinagpapatuloy ng simbahan. Maging kaisalawa tayo
sa misyon ng ating Panginoon. Amen. Tapat na kaibigan kasama ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Ating itutugon, Panginoon, gawin mong pagkaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Panginoon, muli mo pong pagpapahayag sa aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ng aming buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal ang sa aming buhay. Ang mga nasa propesyon ng paggagamot at mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa aming buhay. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong paparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong pagpaparangal sa mabuting balita ang aming buhay. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang natatanging kahilingan ni Josephine Bardos. Kaya din para sa nagdiriwan ng kanyang karawan, John Michael Santos, patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Maria Cristina Laderas Mangginaw, Natalia Reyes at Joel Bardos, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Rafael, Lucas, Feliciano, Valentina, Ricardo, Florentina, Bernardino, Lydia Conrado Jr., Conrado Sr., Gloria, Esmeralda, Fernando, Ronnie Sr., Ronnie Jr., Marcelo Sr., Marcelo Jr., Rosalinda, Pilar, Rogelio, at Sandy. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inilalapit namin sa iyo ang aming mga pangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito aalang-alang sa iyong anak, ang pagmapagmahal na tagapagligtas sa nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain, upang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Itong ginanap na paninagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanya makatuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at Denis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista, San Lucas at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa pagbumbanal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo at patuloy na ipagpatuloy ang misyon ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.